magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa pinakatuktok ng Pilipinas, makikita raw ang isang makamandag na ahas. Iba't ibang matitingkad na kulay ang meron nito. Pero ang pinaka-naiiba ay ang ahas na kulay puti. Ilang eksperto na rin ang naglagi sa lugar ng maraming araw. Pero ni anino nito ay hindi nila nakita. Voday ang tawag ng mga taga-Batanes sa ahas na ito. Makamandag siya, no? Meron siyang venom. Yung kagat nito, mamamaga tapos mabubulok yung parte kung saan ka nakagat. Aray! At pagdating sa black market, aabot raw ng higit 100,000 piso ang handang ibayad para rito. Pati mga babae naghahan sila para lang may magkapera. Pupuntahan ko ang pinakamalayong isla sa hilagang bahagi ng bansa. At tatangkayin kong maidokumento ang Voday or White Viper ng Batanes. Tayo na sa Batanes. Sa buong mundo, dito lang makikita sa Batanes yung puting pit viper. Napuntahan na namin ang mahiwagang bundok ng Iraya. Punta tayo sa Mount Iraya. First time ko akitin tong bundok na ito, kaya exciting din. May tinuro na kagad sa amin si Kuya Victor, na Viper. Pagtingin ko, siguro nasa mga 6 feet lang ang height ng baby Batanes Pit Viper na ito. Napakaganda, napaka-natural. Kaya sila tinawag na pit viper dahil meron silang butas na malapit sa ilong na ito yung tinatawag na pits. Yung pits na ito, yun yung organ na nagde-detect ng heat para maghanap sila ng pagkain. Nagkaroon na rin ng maling akala sa Mount Matarem. Akala ko, nakakita na ako ng white Batanes Pit Viper. Akala mo ahas, pero yun yung ilalim ng sanga nitong puno na ito. Determinado kaming hanapin at makita ang White Viper. Bukod sa White Viper, isa pang pakay ng team ang makuha ng iba't ibang kulay ng Batanes Pit Vipers. Finally, na naitala na namin sa checklist namin yung golden yellow Batanes Pit Viper. Although plain lang siya na walang design, pero matutuwa ka sa pagkatingkad ng dilaw niya. Nakailang yellow pit vipers na kami, kabilang ang tiger yellow na bihira rin daw makita. Pero bago pa man kami pumunta ng bundok para magdokumento ng Voday, nakakuha na kami ng permit mula sa DNR. At mga eksperto lang dapat ang mag-handle ng mga ahas na ganito kasi venomous pa rin sila. Ang ganda, beautiful! Ang ganyan ka lang daw. Kapag binuksan ko yung bibig nito, oh my God! Ayan. Ito mo, gumagalaw para siyang daliri. Naghahanap ng laman yung mga pangil na yan, Ang kakaiba dito sa pangilang Viper ay natitiklop siya or retractable. Tapos kaya niyang gamitin ito parang daliri para maipasok yung pagkain niya sa bibig niya. Isipin niyo lang kung yan ang bumaon sa laman ng tao, sigurado mabubulok yung laman. Ito yung pangil. Wow. Patuloy namin paghahanap, naging agaw pansin sa amin ito.
Wala siyang amoy. Malinis na malinis itong mga to dahil ang kinakain daw nito ay mga butiki, palaka, tsaka daga. Gintong-gintong Batanes Pit Viper. Napakakulay. Ang ganda lang niya. Bagay na bagay lang siya dito sa Batanes. Kaya hindi siya dapat hinuhuli. At habang pauwi kami, may humabol pa. Meron dito isa. Ha? Meron dito isang ahas. Yan, ito yung pangil niya. Kita nyo? Ang ganda. Mukhang malinis na ito. Hindi, sub-adult na ito. Yan, may laman, no? So, malamang kagabi niya nakuha yung pagkain nito. Kaya wala nang kamandag, ano? Diba? Ang ganda, tignan niyo yung ulo, ha? Yan yung pinaka-characteristics niya. Para siyang dahon. Tapos yung mata niya, napakaganda. Patong na natin sa puno. Dagdag ito sa lista ng mga kulay na nahanap na namin. Pero hindi itong pinakapakay ng grupo dito sa Batanes. Dahil hanggang ngayon, maila pa rin ang White Viper ng Batanes.